Grabe, ang ganda ni Angel. Tapos magniniyog lang. Oh. Ganito ang buhay nila. Angel. Nila Angelica. Tumutulong pala si Angel. Kung si Angel, tumutulong kila Len para makapaggatong ng magagamit nila sa pagluluto. Si Angel naman, tumutulong sa mga magulang sa sa ganito. Walang laman sa kopra sa bundok. Isang oras namin nilakad yung bundok na yung niyugan na binabantayan nila para makapagkopra kami. Sila ang nagtatapas, sila din ang nagbibitak at naghahakot papunta dun sa koprahan. Sila pala ang nagtatapas kasi yung papa nila taga sungkit. Ganito pala ang trabaho ni Anje. Saka, kaya sabi ko sa kanila, mag-aral sila ng mabuti. Para balang araw, hindi hanggang ganito ang buhay nila. Magtaka kayo, sanay ako magtapas. Dati ganito rin ang buhay namin. Sobrang hirap. Pero nung naranasan kong mga tulong sa ibang lugar, sabi ko, mas pagbubutihin ko pa para din ako bumalik sa ganitong buhay namin. Nag-aaral ako noon, nag-working student ako. Para matapos ko yung high school, senior high school ko. Baka sabi ko, makapag-apply man lang ako sa mga kahit fast food lang, mga restaurant. Oh. Oh, yun, tagahakot si Alberto. Kani kabata-bata pa, naghahakot ng niyog. Ito yung nakikita kong buhay nila hanggang ngayon. Kasi nung mga bata pa kami, yan na rin ang buhay nila ng mga magulang nila, mga iba nilang kapatid. Yan ang nakita ko hanggang ngayon na buhay nila. Kaya gusto kong kunin yung dalawa na yan, si Angel at si Angelica. Gusto ko silang pag-aralin. Dahil kahit pa paano naman, binibless naman ako ni Lord sa pagbablog ko. Gusto kong i-share sa kanila. Dapat pala doon ditong harang para hindi bumaba yung niyog. Kinukuha nyo ba to kahit hindi ko makalog? Pang-koopera, no? Patita. Tignan nyo. Ang hirap magtapas. Lalo na kung hilaw. Matigas. Yung ibang bata, hindi nila ito nararanasan. Kaya pala, nung una kong pinaalam si Angelica, ayaw pa samahin ng mga magulang niya dahil ito, wala silang ibang katulong. Pero sabi ko, hindi naman pwedeng habang buhay
ganito ang buhay ng mga bata. Kaya sana sikapin nila na maisama si Anje. Kahapon Sabado, kasama kanila dito, ano Anje? Wala pa kami, no? Hindi nyo kami kasama. Ngayon lang kami sumama dahil ngayong araw ka namin susunduin, Linggo. Mamaya, isasama na natin si Angelica sa bukid, sa kubo. Para mapag-aral din natin siya sa susunod na pasukan. At tuturuan din natin siya sa pag-aaral. Nalagay ng mga bunot para hindi gumulong yung mga niyog. Ano to, binabantayan lang nila tong niyugan na to, hindi pa nila sarili to. Ate, ang ano nito, hatian. Halayo, parang pagbababaan. Tapos ang mahirap pa, matarik pa yung dinadaanan pababa. Kaya, pero, kahit maisama pala natin to si Ande sa kubo, nagre-request yung mga magulang na kung pwede, every weekend, ihatid ko silang dalawa sa bahay nila, yung mga magulang, dahil tutulong sila ulit dito. Monday to Friday lang sila na sa akin. Kahit pag nag-aaral na sila, ganun ang gagawin natin. Every weekend, ihatid ko sila sa mga magulang nila. May kapatid silang lalaki. Pero, tamad. Ayaw, yung isa nilang kapatid, ayaw tumulong. Kaya silang mga babae ang natulong sa magulang. Yung dalawa naman nilang kapatid na panganay, may pamilya na. Siyempre, may sarili na rin yung obligasyon. Dami pa dun, no? Meron pa doon? Meron pa dito, tita. O dapat pag ganun na tayo. Pala inuna natin yung nandyan.